Good day, everyone. We are the Group 5, and our topic for today is all about global issues that concern schools and society. My name is Kashajin Sisilhai, and I will be the first reporter. So let's start. The world has become a global village. We have become a citizen of a global community. What takes place in one part of the globe, no matter how far, affects us. So, here are the top 10 issues and how can they be addressed. Number 1 is the climate change, number 2 is pollution, number 3 is violence, number 4 is security and well-being, number 5 is lack of education, number 6 is unemployment, number 7 is government corruption, number 8 is malnourishment and hunger, number 9 is substance abuse, and number 10 is terrorism. And now let's proceed to climate change. So, climate change. The global temperature are rising and are estimated to increase from 2.6 degrees Celsius to 4.8 degrees Celsius by 2100. This would cause more severe crises with foods and resources with a widespread disease. So, like sa atong na-experience karon, di ba, ang klima nato is init kaayo, like maabot na 43 degrees Celsius. Di ba, tungkol sa kainiton karon tungkol sa climate change kani. The reduction of greenhouse emissions and the spreading of education and the education on the importance of going green can make a big difference. The importance of going green, for example, like kita sa estudyante, di ba naagid tayo gatawag ng tree planting activities. So, kana pala nga activities, kana magtanong tagkaon is makatabang na sa atua, para nga dili kayo ta maapektuhan sa init, kinaamay mag-protect sa atua. Lobbying governments and discussing policies to reduce carbon emissions and encouraging reforestation, an effective way of making progress with climate change, just like what I said a while ago. Now let's proceed to number 2, which is the pollution. Pollution includes ocean litter, pesticides and fertilizer, air, light, and noise pollution. Clean water is essential for humans and animals, but more than 1 billion people don't have access to clean water due to pollution from toxic substance, sewage, or industrial waste. So, in terms of pollution in schools, is for example kanang noise pollution. Kita lang sa CPSU na atong school is kilid ra sa karsada or sa dalan. So, while klase ang atong teacher is kita usahay ma-distract yun ta sa noise nga gikan sa mga salakyans nga usap na siya sa reason sa pollution. And then if also if in society or sa atong palibot is daghan kay tag ma-encounter nga lain-lain nga pollution. Usa na diha as ang water pollution. Kanang mga tawo nga gapuyo sa squatter or sa kanang mga tuol sa sapa or sa dagat. Kay kana sila, dako gid kayo ang possibilities ana nila nga dili sila maka-access of clean water. Karon, mao na pud ta sa number 3, which is the violence. Violence can be found in the social, cultural, and economic aspects of the world, whether it is conflict that has been broken out in a city, hatred targeted at a certain group of people, or sexual harassment occurring in the street. So, violence is one of the pinaka-issues na diri sa atoa, diri sa Philippines mismo. Kaya ang violence like kanang sexual harassment. So, naatay nagkalain-lain nga parts sa violence. Here are the various forms of violence. Number 1 is physical violence. So, occurs when someone uses a part of their body or an object to control a person's actions. So, when you say physical violence, is like physical attack. So, example is ana is kanang like sa school, kanang naay gabuli nimo, like moabot na sa point nga hilabtan na kanila or kanang using their body or kanang like kani physical attack. So, ano siya example sa physical violence. So, number 2 is sexual violence. Occurs when a person is forced to unwillingly take part in sexual activity.
So kaning sexual violence is daghan na kayo cases diri sa Philippines about sexual violence like rape dito, rape diri, di ba? Patingalan nila ka sa balita nga daghan na kayo dito sa bisag asa nga lugar nga daghan na kayo rape. Nya dayon nya kabalo ba mo nga ang kalabanan gid ana nga mga victims is mga students pa. Mao na nga grabe na gid kay diri ang labi na gid diri sa Philippines kay ang sexual violence kay murag usa na gud sa gapangunang mga cases diri sa Philippines. Number 3, emotional violence occurs when someone says or does something that make a person feel stupid or worthless. Okay, emotional violence for example, naa kay nabuhat nga wala sila nanamian. And then naaslay mga gibang istorya nimo nga masakit kaayo nga maapektuhan ang imuhang emotions. And then like kani sa pag-eskwela pod nimo, kanang mga tawo mga silingan nimo nga inang kag dili ka kapasar, mugo ka ana. Namo po na siya ang mga hinungdan nga ikaw mawalaan ka gana og ma-feel nimo nga ay wala di kay pulos. Now let's proceed to number 4, psychological violence occurs when someone uses threats and causes fear in an individual to gain control. So, sa psychological violence, or ito siya sa sexual violence. Kaya diba, sa sexual violence ato, like kanang rape siya. So, sa psychological violence is, ang katong nag-rape niya is giinan siya nga, dili siya manugid sa iyang parents, or kanang, if manugid siya is, like for example, ana, diba, ang mga kalabanan nga tabuan na is kinaingnan nila nga if manugid ka is patyod ko imong family sa mauna ang ginamin diri sa psychological violence. Now let's proceed to cultural violence. Occurs when an individual is harmed as a result of practices that are part of his or her culture, religion, or tradition. So in cultural violence can or like for example, gibully or gihilabtan ninyo siya tungod sa iyang tinuuhan. Diba? Kanang abi wala mo na namian sa iyang culture or religions. So tani dili lang ninyo hilabtan kay lain-lain taog mga tinuuhan. So number 6, spiritual violence occurs when someone uses an individual's spiritual beliefs to manipulate, dominate, and control that person. So in spiritual beliefs, it is very understandable nga ginagamit nila ang ilang spiritual beliefs para makamanipulate sila or makakontrol sila sa usa ka tawo. And that's also, let's proceed to the next reporter. So, security and well-being. The UN is the perfect example of what should done to prevent the lack of security and well-being, a serious global issues. Through its effort with the regional of organizations and internationally that are skilled in security, the UN is working toward increasing the well-being of people throughout the world. So ang well-being, which is kanang sa security of well-being, is the UN is the best example kay kung ang Pilipinas ragud alone, which is dili gid siya totally secured. Ang UN is kanang dili ra siya sa Pilipinas but in a whole world. So ang well-being is where individuals secured in terms of physical, emotion, and social well-being. Lack of education. More than 72 million children throughout the globe that are of the age to be in the primary education are not enrolled in school. This can be attributed that inequality and marginalization as well as poverty. So, fortunately, there are many organizations that work directly with the issue of education in providing the proper tools and resources to aid school. So, diba sa karon lack of education in kanang dagan kayo ron ang kabataan, which is wala gud siya kanang wala naga eskwela or ni stop or kanang wala gud sila na enrolled kay kanang tungod lagi sa kanang
tungod sa kanang kawadon. So kalabanan is naagid sa kanang mostly na kanang wala na injured, which is naagid sa kanang mga bukid-bukid nawad-an kay, which is mas need pa nila na kanang mo trabaho gani kaysa para mo trabaho kaysa muskwela, kay kanang mas need pa nilang maka-income kay para maka-provide sa ilang kaugalingong pagkaon ug maka-provide sa ilang pamilya. Bisig kanang dili pa sakto ilang edad, kailangan pa mag-uma or mag-unsa ba na dira to provide themselves to kanang para makakaon sila og kanang nga sila gamito na kanang sa pang-adlaw-adlaw nila nga panginabuhi. Many people nowadays doesn't have a job because of the lack of education. Government corruption. So, means of corruption include graft, bribery, embezzlement, backdoor deals, nepotism, and patronage. So, corruption is a major cause of poverty, considering how it affect the poor the most, eroding a political and economic development, democracy, and more. So, diba, karon ang corruption, which is kumuna po, pinakakumuna kanang issues nato dire. So, for example, sa school. So, kanang, like, ngay project, example ra ha, kanang, sa ngay project, ang government sa school na magpatayo og usa ka building. So, which is, dili dayon, like, in 1 year dapat mahuman na kanina project, but dili day na mahuman it because kanang dagan pa kay proseso, dagan pa kay giagian, nakamot na ko ana, ipangkurap pa ang kwarta sa pagigamit ana. So, and then in terms sa kanang sa society sa tungkuan, so for example katong gihatag sa gobyerno katong space, katong nakatry mi ana, for example ra, and then ang kuana mo gipermahan na mo sa piro, which is ang among dapat na kanang kuan every day is kuan for 85 ito or for 95 mga nana. And then sa pagkuha na mo, like ikuha na mo ang sweldo, kay maumang ko na to giminasan nga minus na og kanang ikuan every adlaw na mo, which is nga kunay minus na kanang 100 because nya sa payroll mao to mo gipermahan, kay kanang gipalit ko no og face mask para sa mga tawo atong COVID pa man to, but wala may gyud nakita na kanang ipanghatag gid sa mga tawo inana gani kanang mga kanang corruption, which is naka effect gid sa kanang sa mga kanang mga kabus. Kay for example kanang sa duli mo gani nag-apil na sila mga duli, kay kanang wala na sila kuan, wala na sila trabaho, wala na kanang kuan ya, and ayun korupsyonan pagid nila, ila pag yung minasan ang kuan, kay maupon ni mauna niya ta kabalog asa padulong ang kwarta. So luoy kayo ang mga kabus na naapektuhan ni malnourishment and hunger. So currently there are 795 million people do not have enough food to eat. Long-term succeed to ending world hunger start with ending poverty. So by fighting poverty through proper training for employment, education, and teaching of cooking and gardening skills, people who are suffering will be more likely to get job, earn enough money to buy food, and even learn how to make their own food to save money. So, diba, karon, which is common food kay na siya na issue diri sa Pilipinas. So, dagan kay malnutrition na kanang bata na kanang kuan nang pabaya na wala gani perting niwanga, walay kaon tungod ra pud na sa kanang kaugalingon gid imong binuhatan, kay dili ngay mga tao na dili ka balong mangitag trabaho sa ilang kaugalingon, dili ka balo mo luto-luto para sa ilang kaugalingon nga mostly kanang diba kanang nga sa mga bukid-bukid, pag kanang dadon ani mo sila or nga makita pa gid silang pagkauna, which is perti na ginanang lamia para nila, kay karon pa sila naka-encounter inana na food. So kanang dagan kayo og
mga inana na klase na pagkabata or mga tao kay tungod na pud na silang kagaling binuhatan, like for example pud sa kanang sa tubig na ginagamit nila, which is dili good healthy para kun kuan kay kanang mainom ra sila bisan hugaw na kaayo, inana wala gani kanang health na kuan para sa ilang kaugalingon. So maglista pud sila pangita og ilang kaugalingong trabaho kay mauna dili dili kabalo ultimo gani kanang pagluto silang kaugalingong pagkaon dili pa kabalo kay which is kanang lack sila og kanang knowledge na para makahimo or makaluto og kaugalingon nilang pagkaon. Malnutrition in all its forms, including undernutrition, wasting, stunting, underweight, inadequate vitamins or minerals, overweight, obesity, and resulting relatable non-communicable diseases. Substance abuse is a harmful or hazardous use of psychoactive substances and ill that the World Health Organization, including alcohol reports that by the beginning of the 21st century. So, United Nations, millions of people safer of the age of 15 were consuming drugs globally. Drumline and commonly use are marijuana or drugs and vitamin stimulants, opiates, and volatile solvents. So, sa pagkakaroon, which is daghan kay kabataan na kabalgitan na nigamit na og kanang drugs, marijuana sa murang edad pa, lalo na diri diba sa Pilipinas kay sa naka-effect na sila sa school kay ning undang tungod na buang pod anang mga bata pa gani kayo mga edad 15 pa or pataas nagamit na sila og kanang mga drugs, mga illegal use na kanang nag-inom-inom na sa pagkakaroon diba sa pankaron inom-inom, abusaran na ilang kaugalingon, nagamit mga marijuana, drugs, ug unsa pa ng kanang rugby, ug unsa pa ng mga kanang makaabuso sa ilang kaugalingon in order to na kanang paralyze silang kaugalingon na dili na sila lain na kay sila guna-una wa na kuan so muundang sa school niya sa kuan naman pud sa society is which is kanang nakakuan sila kay di ba wala man nila yung padulungan anak so mabuang gyud so kung mabuang sila which is wala na sila gikabantay like for example atong issue na nahimo na kan sa sipaway ato kay wala siya kabalo na kanang abi kuno niya og ang inggunaran niya which is abi kuno niya og iro but tao di ay so which is namatay gibunalan niya dos por dos nya natulog na to sa kanang baybayon so ang inana gani na kanang wala na silang panguna-una wala na sila kabalo kung unsa ilang gibuhat kung insakto ba nagdili kay giabusaran ra nila kay mga kabus na gani kayo nagamit pag-ingon ana so na which is mahal gid kayo kung kuan pa nila provide pa nila sa kaugalingon sa pagkaon pa nila which is makatabang pauntani so but wala so dagan kayo gid ang kuan kabataan karon na kanang giabusaran ra nila ilang kaugalingon. Terrorism. So terrorism is an issue throughout the world that causes fear and insecurity, violence and death. So across the globe, terrorists attack innocent people, often without warning. So this makes civilians feel defensiveless in their everyday lives, making national security and a higher priority. Is key in combating terrorism as well as promoting justice in the wrongdoings to illustrate the enforcement of the law and the serious punishments for terror crimes. So terrorism. So dagan yun kayo which is ang innocenting tao ani na kanang na naapektuhan like for example dito sa Calatrava di ba katong nagagira na wala gid sila na wala ga expect so ang trauma na makuha sa mga bata ato which is kanang kuan bisan pag wala namatay so ang trauma na makuha sa mga bata na nang inato na kanang kuan
is nga ara gihapon na walay justice gani, and then sa katapong nga hitabo di ba sa katong sa Tuboso katong gira pud nila di ba anong sila murag nga guro namatay ato na kanang mga tao na walay kalaban-laban gani tungod ra sa kanang mga tao like NPA or unsa pa na dira na kanang mga grupo-grupo na against sa ato ang against sa kanang mga ikuan na batas sa ato ang kuan sa atong diri sa Pilipinas. So like dagan kayo sila crime na dagan kayo kuan na kanang wala gani justice, walay katarungan na kuan na wala sila expect na kana mahitabo di ay kana makuan di ay dili gan nila madepensahan nilang kaugalingon kay wala bungra din katupong sa kuan katong nagpabuto og granada mga ina na issue na kanang ang makaluluoy which is ang mga tao kay kanang dili gani aware mga civilian ra wala pa kabaluan na sa wala kabalo sa kuan niya din inadamay nila gani. So luoy kayo ang kanang luoy kayong people diri sa Pilipinas na kanang na apektuhan ni ining terrorist.